Sa gitna ng mabilis na pag-ikot ng balita sa internet, isang pangalan ang biglang sumulpot at umani ng matinding atensyon. Si Abdullah Hashem. Ang kanyang paglitaw ay nagdulot ng mainit na usapan, hindi lamang sa mga kapatid nating Muslim, kundi pati na rin sa mga Kristiyano. Siya na nga ba ang Antikristo na naglalayong simulan ang One World Religion? Si Abdullah Hashem Aba al-Sadiq, na ipinanganak noong Hulyo 27, 1983, ay isang Egyptian-American at pinuno at nagtatag ng relihiyong Ahmadi Religion of Peace and Light, isang bagong relihiyosong misyonikong kilusan na humiwalay sa 12-verse Shia Islam. Marami siyang viral video sa internet at mga tagasunod, bagamat may mga nagsasabing AI-generated ang mga kumakalat na video. Pero ang totoo, siya ay totoong tao at matagal na siyang gumagawa ng mga ito. Marami ang humahanga kay Hashem dahil sa kanyang mga turo. Marami na rin daw siyang nagagawang pagpapagaling at himala ayon sa kanyang mga tagasunod. Nakapagpapagaling siya katulad ng mga pagpapagaling ng Panginoong Hesukristo sa Biblia. Isa sa mga pinaka-nakakahangang himala na ginawa daw ni Abdullah Hashem ay ang muling pagkabuhay ng isang babae na binawian na ng buhay. Nakapagpagaling din daw siya ng isang babaeng may kapansanan sa paningin. Namangha at nanalig ang mga tao dahil nakakita sila ng isang taong may kapangyarihan na mula daw sa Diyos, tulad ng mga propeta noon sa katauhan ni Abdullah Hashem. Ayon kay Abdullah Hashem, siya ang kauna-unahang pangalan mula sa pamilya ni Muhammad na nabanggit sa mga Mahdi na katuparan ng propesiya sa Islam. Inaangkin din niya na siya ang riser ng pamilya ni Muhammad, ang ikalawa sa 12 propeta na hinirang ni Muhammad, at naniniwala ang kanyang mga tagasunod na siya ang ipinangakong Mahdi, isang messianic figure na nakalaan upang magdala ng katarungan at kapayapaan. Inaangkin din ni Abdullah Hashem na siya ang kahalili o successor hindi lamang ni Imam Mahdi, ni Simon Pedro, ni Muhammad at maging ng Panginoong Hesukristo. Nilinaw din niya na siya ang ilaw ng mundo na nagbibigay liwanag at pumalit sa liwanag umano ng Panginoong Hesukristo na matagal nang nawala dahil sa kamatayan nito. Kaya habang siya ay naririto sa lupa, siya na raw ang bagong gabay. Sinabi din niya na magkahalong Muslim, Kristiyano at Hudyo ang kanyang pinagmulan. Siya raw ay anak ng mga Muslim sa pamamagitan ng kanyang ama at siya rin ay anak ng mga Kristiyano at Hudyo sa pamamagitan naman ng kanyang ina. Ang kanyang ama ay mula sa silangan at ang kanyang ina ay mula sa kanluran. Mas marami raw siyang alam kaysa sa mga itinuturing niyang peking pope. Naniniwala siya na si Apostol Pablo ay isang peking propeta, kaya't hindi raw dapat paniwalaan ang mga turo nito sa Biblia dahil magdadala umano ito ng kapahamakan. Naniniwala siya na ang kanyang pangalan ay pinili ng mga propeta at siya raw ang tinutukoy ni Propeta Isaiah bilang matuwid na alipin para sa kanya. Magkapatid sina Muhammad at ang Panginoong Hesukristo, at walang ibang propeta na kasing lapit sa isa't isa na gaya nila. Sinabi din niya na siya lang ang tunay na mensahero at saksi ng Diyos. Nananawagan siya sa mga Kristiyano at Muslim na makinig at sumunod sa kanya dahil siya raw ang itinuturing na mensahero ng Panginoong Hesukristo. Naniniwala siya na ang mga simbahan sa kasalukuyan ay tiwali at hindi na sumusunod sa mga utos ng Diyos. Kaya naman ang tanging dapat daw sundin ay ang kanyang mga salita. Sa kabila ng kanyang mga pahayag, inaangkin niyang siya ang sugo o pinili mula sa mga relihiyong Islam, Kristiyano at Judaismo. Dahil dito, marami ang nag-iisip na mukhang pinag-iisa niya ang relihiyon at siya na nga ang biblical na Antikristo na tinutukoy sa pahayag. At ang isa pang kontrobersya, may mga naniniwala na meron siyang simbolo na posibleng 666 na nakaukit daw sa kanyang noo, kaya naman hindi daw nito ipinapakita ang kanyang noo. Naniniwala ang ilan na ito ay ang marka ng Antikristo na binanggit sa aklat ng pahayag. Ano nga ba ang katotohanan sa lalaking ito? Siya na nga ba ang Antikristo? Alam naman natin na ang sinasabi ng peking propeta ay taliwas sa sinasabi ng Biblia, pero hindi agad nangangahulugan na siya na ang Antikristo, bagamat maraming naaakit sa kanyang mga turo at kung titingnan natin ay parang pinagkakaisa niya ang mga relihiyon. Mahalagang maging mapagmatsyag dahil sa maraming maling impormasyon na kanyang ipinapalaganap. Kailangan ng pag-iingat upang hindi maligaw sa kanyang mga panlilinlang. Alam naman natin na sa mga huling araw, gaya ng inihula ng Panginoong Hesukristo, maraming huwad na propeta ang lilitaw na magtuturo ng mga aral na salungat sa Biblia. Sinasabi nga sa Matthew chapter 24 verse 11 to 13, marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao, lalaganap ang kasamaan at manlalamig ang pag-ibig ng marami, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Si Abdullah Hashem ay maituturing na huwad na propeta
na nagpapanggap lamang na mensahero ng ating Diyos. Naniniwala ang ilang mga Kristiyano na ang paglaganap ng espiritu ng Antikristo ay tanda ng huling araw. Bagamat alam natin na noon pa man ay marami ng mga Antikristo, darating ang mga huling panahon na may mangingibabaw talaga na Antikristo. Sabi sa 1 chapter 2 verse 18, "Mga anak, ito na ang huling oras at gaya ng inyong narinig na ang Antikristo ay darating. Gayon din ngayon ay maraming Antikristo ang dumating, kaya alam natin na ito na ang huling oras. Dahil nasa huling araw na tayo, puspusan na rin ang pagkilos ni Satanas. Maaaring ginagamit niya si Hashem bilang isang panlilinlang upang ilayo ang mga tao sa Diyos. Ang huwad at nagpapanggap na propeta na ito ay ginagamit ni Satanas bilang paghahanda sa pagdating ng tunay na Antikristo. Malinaw na hindi pa siya ang Antikristo na tinutukoy sa propesiya, dahil alam naman natin na magpapakilalang Diyos ang Antikristo, habang si Abdullah Hashem ay hindi inaangkin na siya ang Diyos. I am not the Antichrist, nor do I claim to be the Messiah. Sabi sa 2 Thessalonica chapter 2 verse 4, kakalabanin niya ang lahat ng sinasamba at itinuturing na Diyos ng mga tao at itataas ang sarili sa lahat ng mga ito. Uupo siya sa loob ng templo ng Diyos at itatanghal ang sarili bilang Diyos. Nakita natin dito na ang Antikristo na lalabas sa huling panahon, itataas ang kanyang sarili at uupo sa templo sa Jerusalem, at alam naman natin hindi pa na itatayong muli ang ikatlong templo kung saan siya ay uupo at maghahari-harian. Sinasabi sa propesiya ng mga pangyayari sa mundo ngayon, gaya ng paglitaw ng mga self-proclaimed prophets, ay mga palatandaan ng nalalapit na pagdating ng Antikristo. Marami ang naniniwala na ang Antikristo ay buhay na at naghihintay na lamang ng tamang panahon upang magpakita. Kaya naman bilang mananampalataya ng Panginoong Hesukristo, palagi tayong maging handa at maging mapagmatsyag dahil kung nalalapit na ang pagpapakita ng Antikristo. Ibig sabihin, nalalapit na rin ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Para sa mga hindi nakakakilala kay Kristo, ang hinaharap ay puno ng kawalan ng katiyakan at pag-aalala, walang pangako ng kapayapaan dahil hindi nila alam kung saan sila mapupunta pagkatapos ng buhay na ito. Sa kabilang banda naman, ang mga nakakakilala kay Kristo ay mayroong katiyakan at kapayapaan. Hindi sila natatakot sa katapusan ng mga araw dahil alam nilang nasa ligtas silang mga kamay ng Diyos. Mga kapatid, ang ating pananampalataya sa Panginoong Hesukristo ang tanging magbibigay sa atin ng lakas at pag-asa na sa kanyang pagbabalik makakasama natin siya at magkakaroon tayo ng isang buhay na walang hanggan. Muli po, sana ay meron kayong natutunan. Patuloy nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.